Praise the Lord, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back again dito po sa ating programa sa Gospel Course sa pagbibigay ng kasagutan sa mga ilang katanungan po mga kapatid patungkol po sa Biblia. So sa walang pagtatagal sa oras na ito, ang ating pong tatalakayin na tanong ay ito pong sinasabi dito na kailangan ba or requirements ba ang speaking in tongues para sa kaligtasan? Ayan. So may isa doon na nagtanong din mga kapatid na paano kung hindi ako nag-speaking in tongues? Paano kung hindi ako nagsasalita ng iba't ibang wika? Maimpyerno ba ako? Ayan. So, yan po ang nais po nating linawin po mga kapatid at kaibigan sa oras na ito. Kung ano po ba itong kaligtasan at sinasabi niya itong requirements. Okay? So, dito mga kapatid, hindi rin po natin ito agad-agad na, sabi ko nga, hindi tayo agad-agad sumasagot ng yes or no. Kasi po, we cannot give a right answer to a wrong questions. Ayan. Kasi po mga kapatid at kaibigan, when we say kaligtasan or ito requirements, iba po ang pinag-usapan dito. Ayan. So, linawin po natin mga kapatid. Kasi po pag sinagot natin itong yes, maybe ma-misinterpret po ng nagtanong. Dahil po ay, sabi niya yung kaligtasan nyo ay sa speaking in tongues pala. Paano yung mga ibang tao na hindi naman mga Kristiyano? Kasi may mga ibang mga organization po mga kapatid na they don't believe in Jesus Christ and yet they spoke in tongues. Marami po akong kakilala niyan. Mismo, in my own experience, sa Pagano mga kapatid, when I was in the place of Dinagat Island, yan, so sa Zamboanga del Norte, marami mga kapatid na mga nag-speaking in tongues, but yet they don't believe in the Lord Jesus Christ. So, hindi po natin direct na sasagutin mga kapatid, but we must understand the context mga kapatid, ano po ba ang sinasabi ng Biblia. So, yan po yung palagi natin inuulit-ulit na sinabi dito. Hindi rin po natin pwedeng sabihin dito agad-agad mga kapatid na no, kasi sasabihin din na nagtanong, hindi na pala kailangan. Bakit pa yan, nagtuturo pa kayo ng tinatawag na speaking in tongues, so wala naman palang kinalaman sa salvation. Okay, so, for this time mga kapatid, sabi ko kanina, we cannot give a right answer to a wrong question. So, i-correct po natin itong tanong at intindihin po natin mga kapatid. Sabi niya kasi dito, kailangan ba or requirements? Unang-una, pag sinabi po nating requirements, ito po yung pinaghirapan natin mga kapatid. Halimbawa, nagtrabaho ka, ang requirements ay kailangan college graduate ka. So, kailangan mo munang mag-aral ng kolehiyo para maabot mo yung requirements. So, iba kasi ang speaking in tongues mga kapatid, hindi po ito tayo ang gumawa. Hindi po tayo dito ang nag-effort para mag-speaking in tongues. Di ko lang alam mga kapatid kasi meron talagang mga nagtuturo na about speaking in tongues na ganito ka mag-speaking in tongues kaya nga pinamemorize daw sa kanila yung speaking in tongues. Pero malinaw po sa Biblia mga kapatid at kaibigan na ang speaking in tongues, sabi doon, they speak in tongues as the Spirit gave utterance. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, John chapter 3 verse 8, when the Spirit breathes and you hear its voice, kaninong voice? Sabi doon, as the Spirit gave utterance. Ano ba yung utter? Ayan, sinasabi, pagsasabi mga kapatid. So, hindi po ito sa atin, kundi ito po ay sa banal na Espiritu. And you hear its voice, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, hindi po pasok dito ang word na requirements. Marami pong nagkakaroon ng misinterpretation po ito mga kapatid. Kasi po, kapag hindi po natin maintindihan ang sinabi po ng Biblia, na kapag sabihin po natin na requirements, maglilid po ito yung mga kapatid into condemnation. Kasi paano? Hindi ako nakapag-speaking in tongues, may impyerno na pala ako. Hindi po ganun ang tinuturo natin mga kapatid kaibigan. So, next is, titingnan po natin ito pong kaligtasan. Okay? What is salvation? Una mga kapatid, we are saved by grace through faith. Okay? So, naligtas tayo sa biyaya sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. And then, sabi ni James, chapter 2, verse 22 to 24, na naging perfect ang ating pananampalataya kung mayroon pong kasama itong gawa. And of course, itong gawa na tinutukoy po dito mga kapatid at kaibigan, hindi po ito self-righteous, kundi God's righteous working in us po mga kapatid. So ngayon, ano ba itong gawa na sinasabi dito? Ito po yung gawa na tinatawag na obedience. Kasi po, kung basahin natin yung Ephesians chapter 2 verse 8, where we are saved by grace through faith and not of your works lest any man should boast. Kapag doon lang po natin babasahin hanggang 9, hindi po natin yung maintindihan. And of course, ituloy po natin hanggang 10. Sabi doon, for we are His workmanship created unto Christ Jesus into good works. Ginawa po tayo mga kapatid, nilikha po tayo para gumawa po ng mabuti. So, ibig sabihin, magkaiba po yung gawa doon sa Ephesians chapter 2 verse 9 na sinasabi
Kasi our works ang sinasabi po dito mga kapatid. Ibig sabihin, yung sarili nating pagpapasya, yung sarili po nating desisyon. Ngayon, ano po ba yung sinasabi doon sa verse 10? Ito po ay gawa na tinatawag na pagsunod. Hindi ka po nagpabautismo dahil yan ang gusto mo, kundi nagpabautismo ka dahil yan po ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ay utos ng Panginoong Jesucristo for the application of His blood. It symbolizes the cleansing of our sins po mga kapatid. Kaya sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Now, ano ba itong kaligtasan? Una, ito ay pananampalataya. And of course, hindi matatawag na pananampalataya kung wala ka pong tinatawag na pagsunod. Okay? Hindi mo pwedeng tawaging pananampalataya kung wala kang pagsunod. Ayan. So, dito po mga kapatid at kaibigan, kaya po, itong mga tao na nanampalataya doon po sa Acts chapter 2, nagtanong sila, ano po ang aming gagawin? Sabi ng Apostol na Pedro, kayo ay magsisi, magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. So, dito mga kapatid, we have faith, we have repentance, and baptism of water, and of course, baptism of the Holy Spirit. So, ito po ang tinuturo nating kaligtasan. Nasabi ng ating Panginoong Jesucristo, maliban na ang tao ay may panganak sa tubig at saka sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung requirements na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo doon? Kapanganakan sa tubig, bautismo sa tubig, at kapanganakan sa Espiritu, which is baptism of the Holy Spirit or receiving of the Holy Spirit. Yun po ay kaligtasan mga kapatid. Saan ba niya ito sinasabi? Doon po sa mananampalataya. So, mga kapatid, yan po ay tinatawag na requirements. Okay? Hindi po natin sinasabi dito agad-agad na ang speaking in tongues is a requirements for salvation. No? Dahil hindi po lahat na nag-speaking in tongues ay maliligtas na. Hindi po ganun mga kapatid. Pero dito, sabi dito, ang requirements na kailangan po natin makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi natin Panginoon Jesucristo, kailangan nating mabautismohan sa tubig, kailangan nating mabautismohan sa banal na Espiritu. And then, here it comes in the book of Acts chapter 2, nung nabautismuhan po sila sa Espiritu, yan lang po ay tinatawag natin na initial sign. Kumbaga kapag nagtatanim ka ng buto, mayroon po siyang initial sign na talagang tumubo o talaga bang yung buto na tinanim mo ay hindi bulok. Ayan. So, that is the initial sign. Again, para hindi po misinterpret ng iba. Hindi po natin sinasabi dito na ito yung kabuuang sign. Kasi po marami pong abiding sign po mga kapatid, like na pagkatapos doon ay binigay sa church yung tinatawag na different diversities of gifts na or the spiritual gifts mga kapatid, kasama din doon yung speaking in tongues and then faith, kasama doon mga kapatid, pero na hindi po lahat ay binigyan doon. That is also a sign mga kapatid. Pero when we talk about speaking in tongues in receiving the Holy Ghost, this is the initial sign. Ngayon, ano po ba yung ibang sign? That is the fruit of the Spirit. Galatians chapter 5 verse 22 na sabi doon mga kapatid, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and marami po mga kapatid. So, yan po ang tinuturo po natin mga kapatid at kaibigan. So, sa oras na ito, the requirements is to have faith, repentance, baptism of water, and baptism of the Holy Spirit. And of course, kasama doon mga kapatid, yung newness of life and enduring a holy life until the end. So, yan po ang requirements po na sinasabi ng Biblia. Kasi speaking in tongues, yung tanong dito, saan ba ito nakadikit yung speaking in tongues na tinatawag na initial sign? Okay? So, kasi pag nabautismo ka sa tubig, malinaw na nakikita agad na ikaw ay nabautismo sa tubig. Maraming witness. How about receiving of the Holy Ghost? Anong batayan natin na natanggap natin ba ng Espiritu? Kaya nga po sa Biblia, nagbigay po ng kumbaga sign mga kapatid para po malaman natin. Malinaw po yan, Acts chapter 2, paano nila nalaman na sila ay na-receive nila ang Holy Spirit nung tinanong sila ng mga tao, bakit ba sila ito nagsalita ng iba't ibang wika? Sabi ni Pedro, ito ay kapanganakan, ito ay katuparan ng propesya na ibibigay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu sa lahat ng mga laman. So, Acts chapter 8, the Samaritans, ito po ay kung saan nagkaroon na baptize na sila doon mga kapatid. Meron silang joy, meron silang faith, pero hindi pa tapos kasi hindi pa nila natanggap ang Holy Spirit. Paano po nila nalaman na hindi pa natanggap mga kapatid? Wala pa, hindi pa narinig doon yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, when the Spirit breathes and you hear His voice. Wala pa. In Acts chapter 10 mga kapatid, paano nila nalaman si Cornelio ay nakatanggap ng banal na Espiritu? Dahil sabi doon mga kapatid, for they heard them speak with tongues. So, we don't teach tongues as the requirements of salvation. Okay? What we teach is you should receive the Holy Spirit. Kailangan mo mabautismohan sa banal na Espiritu, and then pag nabautismohan ka sa banal na Espiritu, of course, the initial sign is the speaking in tongues, base po sa sinasabi ng Biblia at nangyayari din naman sa atin ngayon. So yan po ay yan po ang buong konteksto po ng
tinatawag na speaking in tongues when we talk about receiving of the Holy Ghost. And of course, meron po tayong tinatawag na abiding signs, which is the gifts, the diversities of gifts or the spiritual gifts is given to the church. Yung mga pagkatapos mo bautismuhan sa Banal na Espiritu, of course, initial sign doon, nag-speaking in tongues ka. And then, kasunod doon mga kapatid, of course, na-add ka sa church, kasama ka doon, ibibigay ng Diyos yung tinatawag na gifts or diversities of gifts na yung mga faith, we have the gift of knowledge, the gift of the word of wisdom, the gift of the discerning spirit, the gift of healing. Ayan, so yan po mga kapatid ang sinasabi po ng Biblia. So sa oras na ito mga kapatid, ay nais po natin linawin, we don't teach speaking in tongues as the requirements for salvation. What we teach is you should receive the Holy Spirit for you to be saved. And of course, paano natin malaman na na-receive mo ang Holy Spirit? We have the initial sign mga kapatid. So ngayon, kagaya po ng yung sinasabing ng pagsisimba, yung pagpunta natin sa church. Although walang nakasulat sa Biblia na kapag nag-church ka, ligtas ka na. Okay? Wala pong sinabi doon. Kasi sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi po lahat na tatawag sa akin Panginoon ay makapasok sa harian ng langit. So walang sinabi po mga kapatid na kapag tumawag ka sa kanyang pangalan, nag-church ka lang ay maliligtas ka na. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka mag-church. Diba? So, kasi kasama po yan mga kapatid in our Christian life na hindi mo rin po pwedeng sabihin na kapag hindi ka nag-church ay maliligtas naman ako, hindi ako mag-church. Wala pong ganun po mga kapatid. So, dito, sabi ko kanina, we cannot give the right answer to our own question. Kaya po, inayos po natin itong tanong na sinasabing requirements at tumutukoy siya sa salvation at kinoconnect niya yung speaking in tongues. So, kailangan po natin yung maunawaan po mga kapatid at kaibigan. So, again, the requirements is you should receive the Holy Ghost, and then yung speaking in tongues is a sign na na-receive mo ang Holy Ghost. Is initial sign. Of course, hindi lang tayo doon mga nakabase po mga kapatid. Kasi po, nowadays, marami pong mga speaking in tongues. Of course, ang ating pong mga leaders, mga pastors, binigyan po sila ng discerning of spirits to know na legit ba yung tinatawag na speaking in tongues. Hindi rin po natin masasabi na kapag nag-speaking in tongues na ay yun na ay pagtanggap ng banal na espiritu. Hindi po natin yan masasabi mga kapatid. As we know, dito po sa ating kapanahunan, marami pong mga organization, sabi ko nga kanina, they are not Christians, they don't believe in Jesus Christ, they don't believe in the Bible, but they speak in tongues. So, anyways, bago pa si Jesus Christ, kung babalikan po natin ng history, in the Roman ancient po mga kapatid, meron na po silang pinapractice na po nila ang speaking in tongues. But hindi po yun pagbabasihan na hindi na po totoo ang speaking in tongues. Kagaya po mga kapatid ng sinasabi po na ito pong healing, okay? Bago pa ibinigay ang gift of healing dito sa church, nung unang mga kapanahunan, meron ng mga albularyo sa ibang mga na hindi mga Kristiyano. So hindi po yan umbaga ebidensya porket ginaya po ng demonyo, porket ginaya po ng diablo yung binigay ng church, ay yung sa church na binigay ng Diyos ay hindi na po totoo. Ayan. So, anyway, pag-uusapan po natin ang ibang bagay sa mga susunod po na video, and for this day, hanggang dito na lang po mga kapatid. Salamat po sa panonood, and pwede nyo pong i-share at mag-comment sa mga ilan pang mga katanungan sa mga paglilinaw, at of course sa mga meron po mga nagko-comment dito, at tatalakayin po natin yan sa mga susunod na video. And that's all for today, and God bless.